Hello, mga kaibigan, mga kaigsuunan. Magandang umaga, magandang hapon, tanghali at gabi kung saan mang sulok kayo sa mundo ngayon. Ito si King Prince sa Travel 369 ay mag-iiba ng konti ng format sa aking YouTube channel. At napag-isip-isip ko na magsasalita naman ako tungkol sa isang topic para sa ating gobyerno para magkaroon ng kunting reminder o paalala sa mga kababayan natin nakaupo sa gobyerno, ang ating mga opisyalis, ang ating mga senador, ang ating mga congressman, ang ating mga LGUs, mula sa pagka-barangay captain, mayor, lahat, hanggang gobernador, ganyan. At of course, hanggang sa ating presidente, ating presidente Bongbong Marcos, ating VP, at lahat ng mga sangay ng gobyerno. Okay? So, ang topic ko po ngayon ay ano na ba ang kalagayan ng bansa natin? Bakit sa aking obserbasyon hanggang ngayon marami pa rin mga pulubi, marami pa rin naghihirap. In fact, sa aking nakita na survey nung isang araw yata yon dun sa YouTube ba yun o sa Google, lalo daw dumadami ang mahirap sa bansa natin. Alam mo, I was born in 1960s, Naalala ko noon, mahirap pa rin ang buhay at hindi totoo yung mayaman tayo nung araw, Pilipinas. Kailan ba yumaman ng Pilipinas? Kahit 50s, 60s, hindi tayo mayaman talaga. Mayaman ngayon ay yung bansang Japan, yan, Korea, yan. At kung mga bansang kapit bansa natin like Malaysia, Singapore, mayaman na sila, At ngayon, umarangkada ngayon ang Vietnam. Medyo disiplinado ang Vietnam pagdating sa pamamalakad at ang mga tao doon kumpara sa atin. Gusto ko lang matouch ang topic, yung topic sa ating mga members of the representative at sa members of representative at saka ating mga senador. Napapansin ko, ilang buwan o taon, na ang ating mga senador o mga congressman ay hindi naman masyadong nakatutok sa totoo talagang problema ng ating bansa. Ang problema ng ating bansa ngayon, mga kaibigan o kapatid, ay kahirapan. Nako, alam mo, nadurugo ang aking puso kapag ako'y dumadaan sa overpass, sa sidewalks, sa buong Metro Manila. Maraming nagpapalimos. Sabi nila, sindikato. Sindikato man yan, kung ano man yan. Mahirap pa rin sila. Wala namang magpapalimos kung hindi sila mahirap. Ano bang ginagawa ng gobyerno natin, Nakailang presidente na tayo. Hindi pa rin masolusyonan ng ating problema sa kahirapan. Okay? Ang problema natin sa pabahay, ang daming mga Pilipino, kababayan natin, na walang mga bahay, walang matitiran. Nandyan lang sa kalsada natutulog, sa ilalim ng tulay, sa sidewalk. Ay yung iba naman, nakikitara na lang sa mga kamag-anak. Nako, ano ba nangyari talaga? In fact, kung i-analyze mo ang ating bansang Pilipinas, ay napakayaman po ang bansa natin. Mayaman tayo sa agrikultura dapat, kasi tayo ay isang agricultural country. Mayaman din tayo dapat sa ating pangingisda kasi napalibutan po tayo ng dagat. So dapat ito ang dinevelop ng ating gobyerno, ang ating agrikultura, dahil dyan tayo magaling. Ibang bansa nga, alam mong bansang Holland ay napakalamig na bansa yan. Bakit mayaman sila? Halos kasi laki lang siya ng Mindanao. Ang dinevelop nila yung gatas nila. Sila yung mayari ng birch tree, yung mga keso, ni-export nila. Pero sa isang taon pala,
4 to 5 months lang ang kailang productive months. So, halimbawa, yung dayami, tinatabi nila yan para stock pagdating ng winter season para may makain ng kanilang mga baka. At kinonvert nila itong mga gatas into keso, may yogurt, yung mga milk products. Kaya napakayaman nila. Tayo, mula 365 days a year, mula day 1 hanggang 365th day ng ating isang taon na araw, ay pwede natin gawing productive. Ito na lang ang ating agriculture. Mayaman tayo, meron tayong mga mangga, meron tayong mga dragon fruit, at ating pangingisda. Pwede rin i-develop natin ang ating poultry and piggery products, ang cattle natin, yung mga bakahan, ganyan, basta mga pagdating sa animal industry, pwede natin i-develop yan. Dapat yan ang i-develop talaga ng gobyerno natin. Kagaya ng sa mga mahirap o mga nagpapalimos sa Metro Manila at sa buong Kapuluan. Pwede namang pick upin na lang ng gobyerno yan, mga yan. At dalhin doon sa ating mga idle lands ng gobyerno at sila na lang ang magtanim. Bigyan natin ng bahay doon sa gitna ng lupain na yan. At habang hindi pa sila umaani, pwede nating supplyan muna natin ng bigas at pagkain, sardinas ba, kung ano pwedeng isupply habang sila ay nag-agrikultura sa bayan, sa lupa ng gobyerno, para walang naghihirap at walang nagugutom sa bansa natin. Napansin ko sa ating gobyerno, sa ating Kongreso at Senado, kung ano-ano inuuna nila, mga kapatid. Andyan yung issue about Kibuloy. Andyan yung issue about Alice Gu. Andyan yung issue na halos parang personalan na lang ang dating. Isang tao, ba, si Alice Gu o si Kibuloy, bakit doon tayo nakatuon? Wala ba tayong ibang maisip? Although, karapatan nyo rin naman yan, mga mahal nating senador o mga congressman, na mag-raise ng issue about halimbawa, yung kasalanan ni Kibuloy or pagiging questionable citizenship ni Alice Gu. Pero sana bigyan nyo ng mas maraming panahon ang kalutasan para sa kahirapan. Gumawa kayo ng batas na halimbawa itong mga pulubi na to o itong mga nagpapalimos o yung mga mahirap, magkaroon ba ng survey kung ilan ang walang bahay, ilan ang mahirap diyan sa daan natin sa barangay level. Kasi sa barangay doon makikita kung ilan ang mga mahirap diyan, ilan ang mga nagpapalimos diyan. Para magkaroon ng idea ang isang barangay at sa kabuuan na rin ng bansa natin kung ilan ba talaga ang nagpapalimos o mahirap. Ang alam ko sa Metro Manila, mga 40 to 45,000 ang beggars sa Metro Manila. So yan, gawa sila ng batas. Paano nila solusyonan ito? Halimbawa, ang ating national budget ay umabot na sa 6 trillion hanggang 7 trillion pesos a year. Magtapyas sila doon ng amount para sa solusyon sa ating problema sa kahirapan, yung ating pabahay program, although nakikita ko naman sa present administration na gumagawa na sila ng paraan para makapagpatayo ng bahay para sa ating mga kababayan. Ang problema daw nila sa mga, lalo na sa mga contractors o sa mga na-award, wala silang pondo, hindi nila maipatayo yung. Kaya yung problema ngayon ni Secretary Jerry Acuzar, paano niya matayo itong mga target na number o pabahay sa kasalukuyang administrasyon ni President Bongbong Marcos, Kasi nga, wala daw pondo ang mga contractors o yung gobyerno. Paano natin yan masusolusyonan? 8 trillion pesos ang ating 6 to 7 trillion ang ating national budget. Magtabi tayo dyan. Kaya
Doon sa budget na 6 to 7 trillion pesos, gumawa tayo ng employment opportunities para sa ating mga kababayan na naghihirap na walang makain. Nabanggit ko nga kanina yung agrikultura. Maraming nakatiwangwang na lupain ng gobyerno na hindi naman napapakinabangan. I-develop natin, parang corporate farming baga. Yung 10 hektarya na nakatiwangwang dyan, o ilagay yung mga nagpapalimos dyan sa Metro Manila. O kung halimbawa, nasa Cebu ka, Cagayan de Oro pa, o saan ka mang lugar, yung mga pulubi doon, may mga nakatiwangwang din na mga lupain. At kumakatok din ako sa ating mga kababayan na sobrang dami, lapad ng mga lupain, parang mga asyendero baga, na mag-donate ng lupa para sa ating mga kababayan. Napakayaman nyo na mga kapatid. Hindi ba maantig ang inyong mga puso makita ang kahirapan ng ating ibang kababayan dyan. At kayo, sobra-sobra ang malupain nyo, sobra-sobra ang kayamanan nyo, ang inyong mga pera. Marami tayong kababayan na mayayaman na hindi lang 2, 3 bahay, kundi 5 hanggang 10 ang mga bahay nila. Nagkalat sa buong Maynila o ang iba nga, may mga bahay-bahay pa sa ibang bansa. Hindi ba kayo naawa sa ating mga kababayan? At lalo na nga itong mga congressman natin at senador na, ma'am, sir, gumawa naman kayo ng batas na para matulungan itong ating mga kababayan. No? Kung hindi naman directly na ibibigay nating tulong na pera agad, bigyan natin ng trabaho. Kung wala namang malapaglagyan sa mga factories o sa mga opisina ang ating kababayan, dahil iba dyan, wala namang pinag-aralan. Yun na nga ang suggestion ko, yung agrikultura o kaya itong ating pangingisda, kasi napakalawak po ng ating opportunities pagdating sa fishing industry, kasi napalibutan po tayo ng mga kapatid, ng mga bodies of water, no? Dagat. So mag-develop ng technology ng ating gobyerno, lalo na sa sa area ng agrikultura, kasi ang fishing is part of agriculture. So magtayo ng magandang teknolohiya at gawing fisherman. Yung ibang mga pulubi o mahirap na kababayan natin, kung passion nilang magiging mangingisda, o doon mo sila i-assign. Yung iba naman na gustong mag-alaga ng baboy, ng manok o baka, doon mo ilagay. Yung iba gustong magtanim ng mga crops like mga kamote or dragon fruit o mga fruit trees, fruit bearing trees like mangga, ganyan. Napakarami po ng dapat na pwedeng gawin ng ating gobyerno para masolusyonan ang problemang kahirapan sa bansa natin. Yan, pag mo yan, i-gather mo lahat yung mga nagpapalimos dyan. Pero itong Congress at Senado, dapat sila gumawa ng batas kasi sila yung gumagawa ng batas. Hindi yung kung inuuna yung mga alisgo, mga kibuloy, yung parang tingin ko sa ating Senado at ating Congress ay mga marites ang mga nakaupo dyan. Wala talaga silang puso sa ating mga mahirap na kababayan. Nauungusan na tayo ng Vietnam ngayon. Ang ganda na ekonomiya ng Vietnam. Baka nga pagdating ng panahon, baka tatalunin na tayo ng Vietnam at pati Cambodia, no? Yung Laos o Burma dati, no? Matalino naman ang mga Pilipino, magaling mag-English. Matindi ang ating manpower, pero bakit? Bakit hindi talaga maalis sa atin ang mga kababayan nating naghihirap? So, yun nga ang nasabi ko. Yung ating manpower, nagpapalabas naman tayo ng mga overseas Filipino workers. Ang isa pang problema dyan, wala naman silang pambayad ng passport. Kulang ba sa pera para malakad ang kanilang pag-abroad, no? Pag-abroad. So, dapat meron ding batas o agency ng ahensya ng gobyerno na tumutulong sa gusto mag-abroad, no? Kasi ayaw mo naman dito sa Pilipinas,
ayaw mo mag-agrikultura, ayaw mong mag-fishing, ayaw mong magtanim. So, pwede kang lumabas, magiging OFW ka, pero sana merong pondo ang gobyerno para matulungan. Kasi yung hindi na makapag-abroad, hindi nga makakarating sa Manila, wala pamasahe. Nangungutang, binibenta yung kalabaw, nagsasangla ng kung ano-ano mga ari-arian. Dapat tinitingnan. Amo, sa bansang Korea, ang laki ng damage nung panahon ng Korean War, no? Pero nagpadala pa nga tayo ng mga sundalo at pinanmang Korea ngayon. Pagdating sa transport system, nako, delikadong malayo tayo sa transport system, no? Halos mas magaling pa nga sila ngayon sa Japan pagdating sa transport system. At napakalinis po ang Korea. Wala ka makita doon mga mahirap. Ang mahirap siguro doon yung tamad ka na lang. Dito, ang Pilipino, pag binigyan mo ng trabaho, masisipag yung mga yan. Hindi lang talaga masyadong nagawa ng paraan o solusyon para matuldukan na ang kahirapan. Ang kahirapan, ang problema sa pabahay, ang daming mga Pilipino na walang mga bahay. Nakikitira, nasa sidewalk, natutulog, nasa ilalim ng tulay. Yung iba nga, dati may kaibigan ako, doon na lang natutulog sa terminal ng bus. Iba, doon sa airport. So, yun lang naman ang aking panawagan sa ating gobyerno na sana, ma'am, sir, lalo na sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na medyo silipin natin, sir, yung mga pulubi dyan, nagpapalimos sa kalsada, ang ating mga mahihirap na kababayan, no? At medyo mag-isip-isip tayo kung ano talaga ang pwede natin gawin sa kanila. Kasi masakit sa mata. Yung bang, ang ganda-ganda, punta ka ng Makati, BGC, ang ganda ng building. Pero pagdating dito sa Cubao, sa may Quiapo, ang dami nagpapalimos. Parang, ang layo, ano ba nangyari? Di ba? Anyari. So, yan lang po, sir. Medyo, medyo mag-better-meter tayo dyan sa mga issue about personalities to, ng mga Alice Go, mga Kibuloy. Hindi naman masyadong nakakapekto sa buhay ng Pilipino yan. In fact, nakita ko nga yun si Alice Go, ano daw yan, tumutulong daw talaga yan sa mga Pilipino. Kung ma-issue man siya sa citizenship, dapat doon na lang sa, yung sa level na lang ng immigration, hindi na gagawing sensationalize. Ito naman si Kibuloy, dapat tapos na yan. Doon na lang mag-focus sa kung paano siya mahuli, no? Huwag na nating palawigin pa ang issue about Kibuloy. Dito tayo mag-focus sa solusyon ng ating problema sa bansa. Number 1 talaga, kahirapan at pabahay. Okay? So, yun lang po, sir. Mga ma'am, sir, lalo na ng ating mga kababayan na nakaupo ngayon, ating mga senador, ating congressman, mga LGUs mula sa barangay captain, mayor, governor, at yung mga lahat na sangay na ahensya sa ating gobyerno na medyo magmuni-muni at mag-isip-isip kung paano masolusyonan ang problema ng kahirapan sa bansa natin. Napakatagal na nating mahirap na bansa. Ano ba, ma'am, sir, ano ba talaga? Kala ko ba matatalino mga Pilipino, di ba? So, lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, medyo alam ko naman si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman nakaranas ng kahirapan yan. Mayaman yan sila. Mula nung pinanganak yan, siyempre mayaman, hindi nakahirap, nakaranas ng ng kahirapan. Pero sana naman, sir, medyo mag-set ka ng 1, 2 araw, umikot ka sa Metro Manila, tingnan mo mga pulubi at isipin mong mabuti at ilagay mo sa iyong puso kung paano talaga masusolusyonan ang kahirapan sa ating bansa. Sana wala na mahirap. Yun ang aking wish sa aking buhay na bago man ako mawala dito sa mundo at sa Pilipinas, mababa pa naman siguro ang buhay ko, makita kong wala nang nagpapalimos at wala nang mahirap na Pilipino sa bansa natin. Kasi napakayaman po ng bansa natin. Hindi po tayo dapat maghihirap. Dapat lang talagang isaayos lang ang
kalakaran ng ating mga taong nakaupo dyan sa gobyerno. Okay, so maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan ko, at sana ay makarating sa mga puso at isipan ng ating mga kababayan na nakaupo ngayon sa gobyerno, sa pwesto. Okay, ito si King Prince, nagpapaalam na at isang nakapag-antig puso na content ngayon sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.